The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples went into the region of Judea, where he spent some time with them baptizing. John was also baptizing in Ainon near Salim, because there was an abundance of water there, and people came to be baptized. For John had not yet been imprisoned. Now a dispute arose between the disciples of John and a Jew about ceremonial washings. So they came to John and said to him, Rabbi, the one who was with you across the Jordan, to whom you testified, here he is baptizing, and everyone is coming to him. John answered and said, no one can receive anything except what has been given from heaven. You yourselves can testify that I said that I am not the Christ, but that I was sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The best man who stands and listens for him rejoices greatly at the bridegroom's voice. So, this joy of mine has been made complete. He must increase, I must decrease. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading would remind us of an adage, of a saying, in Tagalog it is best said, hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Ano po? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala, pero lahat na nagkasala, nagkamali. Ang palagi kong example dyan ay yung nagtitimpla ng kape. Kumuha kayo ng 3-in-1 powder, nagpunta kayo sa dispenser, nilagyan nyo ng tubig, hinalo nyo, hindi natutunaw kasi hindi mainit na tubig ang nailagay mo. Ano pa? Hindi kasalanan yon. Ang tawag doon ay nagkamali. Ano po? Yung nagsabing katangahan, kayo ang nagkasala. Ano po? Kasi mabilis kayong naghusga. Di ba, ano? Mabilis kayong naghusga eh. Di po ba, ano? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero kung inyo pong napapansin, tingnan lang natin yung nagkamali. Bakit parehas na pagkakamali, pero dahil magkaibang tao ang nagkamali, doon sa isang nagkamali, nauunawaan mo, pero doon isang nagkamali, galit na galit ka. Napansin niyo po ba yan? Minsan, parehas lang pagkakamali. Pero yung galit mo sa nagkamali ay hindi parehas. Naranasan po ba ninyo yan? Dahil yung isang nagkamali, kaibigan mo. Yung isang nagkamali, kaaway mo. Kapag kaaway mo ang nagkamali, galit na galit ka. Pero pag kaibigan mo nagkamali, maunawain ka. Hindi tayo parehas. Hindi tayo parehas. Yung nagkamali, parehas. Pero yung, sabi nga, yung tumitingin, hindi parehas. At yun ang paalala sa unang pagbasa na tayo po'y dapat nag-iingat. Nag-iingat. Sapagkat ang mga nagkakasala, take note of this, that even those who commit wrong and sin, they also pray. Hindi lang tayo ang nagdadasal. Lahat ay nagdadasal. Lahat ay nagdadasal. Hindi tayo pwedeng maghusga. Ang sinasabi sa unang pagbasa, pinapakinggan ng Diyos ang lahat
ng nagdarasal. God hears the prayers of all. Pinapakinggan. Of course, magkaiba yung pinagkakaloob. Magkaiba po yun. Ano po? Pwedeng pinapakinggan kita, pero hindi ko binibigay ang iyong panalangin. Pero pinapakinggan ko. Sa madalit sabi, huwag kayong makakalimot na kahit kayo ay tama, kayo ay nagdadasal, kahit naririnig ng Diyos ang iyong panalangin, yung mga makasalanan na nagdadasal, pinapakinggan din ng Diyos. At ano ang meron? Sa ayaw at sa gusto natin, mas mahabagin ang Diyos sa mga makasalanan. Mas mahabagin ang Diyos sa makasalanan. Sapagkat yun ang katotohanan. Hindi lang siya maunawain, mahabagin ang Diyos sa makasalanan. Sapagkat kung ang pakikinggan lang ng Diyos ay palagi yung tama, paano mararamdaman ng makasalanan na sila, sa gitna na kailang makasalanan, sila ay pinapakinggan ng Diyos? Sabi nga ng isang kaibigan, dati pinagtatawanan ko yung iniwan ang 99 at binalikan ang isa. Sabi niya, katangahan yun. Paiwan-iwan siya, hindi dapat iwanan siya. Hindi pa ba, ano? Tama din naman. Sabi ko, ipapakipaliwanag mo, anong pagkaintindi mo? Sabi niya, naintindihan ko yun, Father, nung ako ang naiwanan. Nung ako ang naiwanan. Sa pilgrimage, pagtingin niya, wala na yung bus. At wala siyang alam tungkol sa lugar. Alam niyang hindi siya mabubuhay sa dala niyang pera. At alam niyang hindi siya marunong magsalita doon sa salita na meron doon. Nandun ang kaba, nandun ang pagkatakot, nandun lahat. Nandun lahat. At nang siya binalikan, naramdaman niya ang katotohanan. Magkaiba nga pala, yung ikaw yung naiwanan at ikaw yung kasama sa 99. Ano ang ibig ko sabihin? Pag ikaw ay wala sa kalalagayan, ang bilis nating maghusga. If we are not in the situation, we easily judge and condemn. Keep this in mind, brothers and sisters. Lahat merong pinagdadaanan. Lahat nagkakamali. At palagi ko itong tinutok-tok sa utak ko. Habang ako'y tumatanda. Ang alin? Na pag ikaw ay tumanda, magkakamali ka, magiging mahina ka, magiging malilimutin ka, sa ayot at sa gusto mo, magiging tanga ka. Pagdating ng araw. Bakit? Magugulat ka kung sino yung mga matalino, wala na silang maalala. Wala na. Isang magaling na propesor na kung saan napakatalino. Ngayon, sinabihan siyang hindi na siya pwedeng magturo. Bakit? Paulit-ulit na. Paulit-ulit na. Minsan sa isang klase, naka-enroll kami sa ganitong subject, matatapos na yung semester, hindi namin pinag-usapan yung subject namin. No? Hindi namin pinag-usapan. Sabi ko, matatapos na. Ang layo namang pinag-uusapan natin. Ano po? At nung ilang linggo na lamang, sabi ng professor namin, I'm sorry. I thought your subject is Trinity. Iba palang subject, ano po? Iba palang tinuturo niya. Gagraduate kami ng ibang aming kinuha, di po ba? No? Mabuti na lang hindi pa nag-exam. Kasi nung exam, yari kami lahat, di po ba? No?
Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Sorry for the words, ha. Ang katangahan ay hindi kasalanan. Yan ay kakulangan ng paggamit ng isip. Hindi yung hindi yung kasalanan. Kaya may sabi nga ng Santo Papa, ang pagiging tanga ay isang biyaya. Santo Papa nagsabi niya na, ang pagiging tanga ay isang biyaya, huwag mo lang aaraw-arawin. Ganun talaga, di po ba? No? Tanggapin mo, hindi tayo perpekto, nagkakamali tayo. Nagkakamali tayo. Kaya anong meron sa Ebanghelyo? Dapat maliwanag sa iyo kung sino ka. Ako si Juan Bautista, hindi ako ang Diyos. Kahit gano'n ka kapopular, maliwanag sa Kanya, hindi ako ang Diyos. Huwag niyong kakalimutan yan. Kahit gano'n kay kagaling, kahit gano'n kay katalino, kahit gano'n kay kayaman, hindi kayo ang Diyos. Kaya kung may nagkakamali, huwag maghuhusga. Sapagkat darating ang araw, magkakamali ka rin kung hindi pa. Amen. Lahat nagkakamali. Lahat magkakamali. Ano po? At huwag kakalimutan na maging ang panalangin ng mga nagkakamali ay dinidinig ng Diyos. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.